more of his time, most of his time, were spent on his properties, on his money, in everything but God. Pwede po tayong maganda ang ating pakikitungo sa tao, pero ang pakikitungo sa Diyos ay hindi. Yes. Pero hindi pwedeng maganda ang pakikitungo natin sa Diyos At hindi sa tao. na hindi tayo nagiging maganda ang pakikitungo natin sa tao. Right. Nakuha niyo po ba? Right. Kung pwede po na ang ating pakikitungo sa tao ay maayos, maganda, at hindi sa Diyos. Pero hindi po pwede ang ating pakikitungo sa Diyos ay maganda na hindi tayo nagkakaroon ng magandang pakikitungo sa tao. Yes. Imposible. Dahil pag nasa sa Diyos ka, dadaloy na lang yun sa tao. May papahayag at may papakita mo sa tao kung sino at ano ang Diyos. Yes. So kaya sabi ng Panginoon, one thing you lack, go sell everything you have and give to the poor. Ano ibig sabihin, Lord? Tanggalin mo yung idol mo. That's your idol. Take it away. Give it to the poor. They need it, but you need me. Amen. Yun ang sinasabi ng Diyos. You need me. Put me in that place. Yan ibig sabihin ng Panginoon. Pero anong nangyari? At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Kinabog ba ni Jesus yung rich young ruler? Uy, teka muna. Hindi. Teka lang. Pwede naman natin ayusin ito eh. Ganito na lang gawin mo. Compromise. Nakakalungkot dahil merong mga ministro na pagmayaman ang kausap, marahil malaki ang maibibigay na tithes and offering ay hinahabol. Kung sa Amerika, meron pong mga 2 o 3 pastor na kakilala. Ang isa nga, nagkita sa akin kasi ang napakaganda po nun, nagkaroon po, nung nandun ako sa LA, marami ako nakilala ng mga pastor, Filipino pastors. Ako nito nga, si Pastor Kerry Putek, meron din itim. So, maganda pag meron tayong ka-fellowship na ibang mga pastor, mga lingkod ng Diyos, sa akin personal na experience, nadadagdagan yung aking kaalaman at natututo ako sa kanila, sila naman natututo rin sa akin. Mga testimonyo ito, nalalaman ko narinig ko sa kanila mismo. Kaya natututo rin sila. Yes. At ako rin natututo. Yes. So yun ang papahayagan ng Panginoon. Hindi niya hinabol yung taong yun. Dahil binigay na niya yung katotohanan. He already gave him the truth. Yes. It depends on the person if you will accept the truth, Or not. believe the truth, and submit. To the truth. Ang Yes. katotohanan ay ilagay mo ang Diyos. Amen. O ilagay mo ako, yun ang sinasabi niya. Diyan sa lugar ng sinasamba. Yes. I want to finish this as early as possible. So, nasan tayo? Second point pa lang. Siguro next year na yung kalahati. So, the price of the task is to surrender everything Amen. unto God. Amen. Surrender your life. And then, thirdly, the purpose of the test. The person of truth, the price of the task, Back to the the tasks. purpose of the test. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 8, 1 and 2. Dahil meron po akong 7 points, tatapusin ko na lang po dito sa ikatlo.
careful to follow every commandment given. Sa akin kasi 10:30. So 10:20. Ano ba susundin natin? Kung 10:20 susundin ko, may 10 minutes pa ako. Basis. So 10:30 tapos na. Basis. Amen. Tapos. Okay. Deuteronomy chapter 8, 1 and 2. Ito lang. Mahirapan ako ng Bible ko. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live in peace and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your forefathers. Verse 2. Tingnan natin verse 2. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years? To humble you and test you In order to know in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His His commands. commandments. Yes. So, ang layunin po ng pagsubok ng Diyos ay inilahad na niya dito sa verse 2. Para malaman ng Diyos kung ano ang nilalaman ng Ang iyong Diyos. puso. Amen. You know, pag dumating ka doon sa pagsubok ng Diyos, doon lalabas lahat. Kung ano ka. Lalabas pag maaaring pwede kang mag-murmur, pwede kang magsalita ng negatibo, pwede kang magmukmok, pwede kang magpuri. Depende, doon talaga lalabas eh. Kung ano talaga tayo, kung sino talaga tayo, pag nandun ka na sa lugar ng pagsubok. Desert, these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart. Matthew 14, 22 to 27. Jesus made the disciples get into the boat and go ahead. Sabi po ng scripture, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side. While he dismissed the crowd, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself, to pray. Yes. Sige, tuloy natin. Diyan na lang ako magbabasa. Ano pakituloy? Ganun po. But the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch, alas 3 po na umaga yan, of the night, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, He said. they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Doon lang po muna tayo. Yung una po nabanggit natin, dinismiss niya yung crowd. Kakatapos lang niya mag-minister. Pero hindi siya sumabay dun sa mga disipulo niya. Pinasakay niya ng bangka. At siya, saan siya pumunta? Pumunta siya sa bundok para manalangin. Yes. Pero nagkaroon ng storm, nagkaroon ng malakas na hangin. Habang nasa bangka, nagpalakot yung kanyang mga disipulo. Yes. Hindi siya kasama doon. Pero sabi ng salita ng Diyos, nung sila ay nakakaranas ng bagyo at nakita nila si Jesucristo na ghost. Hindi nila alam na si Jesus yung tao yun. Pero nung narinig nila yung tinig ni Jesus, silip po natin gabi yun. Hindi ko alam kung full moon o half moon. Yes. Pero kung gabi, walang ilaw, maaaring may ilaw pero hindi masyadong maliwanag, hindi mo makikilala na si Jesus yun. Kaya nga it's a ghost, sabi nila. Pero paano lang nakilala na si Jesus yun? Nakilala nila sapagkat sa tinig ni Jesus, it is I, do not fear. They're afraid, yes. Napakahalaga na maintindihan natin at malaman natin maging sigurado tayo sa tinig ni Jesus. Yes. Hindi man natin siya nakikita ng lubos, pero ang tinig niya, maging pamilyar sa atin, alam natin na siya yun. Amen. Kaya nung sinabi, binikas ni Jesus, do not be afraid, take courage. It is I, do not be afraid. Yes. Tinig